Sa bawat henerasyon ng Pilipinong artista, may mga pangalan na hindi kailanman mawawala sa alaala. Mga alagad ng sining na hindi lamang nagbigay aliw, kundi naging tagapagdala ng kultura, damdamin at mga kwento ng sambayanan. Isa na riyan si Ricky Davao. Sa loob ng mahigit 4 na dekada, siya ay naging aktor, direktor, mananayaw, ama, isang asawa, kaibigan at higit sa lahat, isang artistang may puso para sa kanyang sining. Sa kanyang pagpanaw nitong May 1, 2025 sa edad na 63, nagluksa ang buong industriya ng pelikula at telebisyon. Ngunit bago ang pamamaalam, iniukit ni Ricky ang kanyang pangalan bilang isa sa mga pinakamatapat at pinahahalagahang artista sa kasaysayan ng pelikulang Pilipino. Narito ang kanyang kwento, ang mga pagsubok hinggil sa kanyang karamdaman at kanyang tuluyang pagpanaw. Narito ang buong detalye. Isinilang si Frederick Charles Caballas Davao noong May 30, 1961 sa Maynila. Anak siya ng yumaong character actor na si Charlie Davao at ni Emma Maris Caballas Abiera. Sa isang pamilyang may matibay na ugat sa sining at showbiz, lumaki si Ricky sa isang mundong malapit sa spotlight, ngunit hindi niya agad pinili ang daang ito. Bilang kabataan, si Ricky ay masigasig sa kanyang pag-aaral at nagtapos ng kursong Industrial Management Engineering sa Mapua Institute of Technology. Hindi inaasahan na ang isang inhenyero ang magiging isa sa pinakamahusay na aktor sa henerasyon niya. Ngunit tulad ng sining, ang tawag ng damdamin ay mahirap tanggihan. Bago tuluyang lumantad sa harap ng kamera, unang nakilala si Ricky bilang isang mananayaw. Isa siya sa mga prominenteng miyembro ng Vicar Crowd, isang dance group noong 70s at 80s na naging bahagi ng kasikatan ng disco at pop culture sa Pilipinas. Dito nahasa ang kanyang pagganap, galaw at kumpiyansa. Mga kasanayang hindi lamang nakatulong sa kanyang pagsasayaw, kundi naging pundasyon ng kanyang husay sa pag-arte. Mula sa sayaw, bumaling si Ricky sa teatro. Sa entablado niya naranasan ang lalim ng karakterisasyon at disiplina sa sining at dalawang bagay na kailanman ay hindi nawala sa kanyang estilo ng pagganap. Ang dekada 80 ang naging tulay ni Ricky sa mas malawak na publiko. Unti-unti siyang nakilala sa mga pelikula, una bilang supporting actor hanggang sa mabigyan ng mahalagang papel. Naging bahagi siya ng ilang critically acclaimed films tulad ng Moral noong 1982, Tinik sa Dibdib noong 1985, Saranggola noong 1999 at marami pang iba. Ang kanyang talento ay kinikilala sa pagiging tahimik pero malalim na aktor. Hindi siya kailanman sumigaw ng atensyon, sa halip hinayaan niyang ang kanyang mga mata, kilos at boses ang magsalita para sa kanyang mga karakter. Bukod sa pag-arte, pinasok din ni Ricky ang larangan ng pagdidirect. Isa siya sa mga naging segment directors ng mga dramang kagaya ng Maalala Mo Kaya sa ABS-CBN at Magpakailanman sa GMA Network. Ang kanyang estilo sa direksyon ay tulad ng kanyang pag-arte, matapat, detalyado at puspos ng damdamin. Hindi siya natakot sumubok ng masaselang tema, lalo na kung ito ay may saysay sa lipunan. Sa kabila ng kanyang tahimik na personalidad, itinuturing siyang mentor ng maraming batang artista at direktor. Ang kanyang professionalism at paggalang sa proseso ng sining ay nagbibigay ng inspirasyon sa mga bagong henerasyon at filmmakers. Samantala, noong 1989, ikinasal si Ricky kay Jackie Lu Blanco, anak ng veteranang aktres na si Pilita Corrales at isa ring aktres. Magkasama silang lumaban sa mga pagsubok ng pamilya at showbiz. Biniyayaan sila ng 3 anak, sina Kenneth, Ricky May at Arabella. Bagaman naghiwalay sila, kalaunan na natili silang magkaibigan at magkasangga, lalo na para sa kanilang mga anak. Isa sa mga makasaysayang eksena sa telebisyon ay ang kanilang muling pagtatambal sa GMA Drama Anthology na I Can See You, Alternate noong 2021. Dito nila pinatunayan na ang respeto at profesionalismo ay mas matimbang kaysa sa mga sugat ng nakaraan. Hindi naging madali ang buhay ni Ricky sa likod ng kamera, mula sa mga personal na hamon sa buhay pamilya hanggang sa isyu ng kalusugan. Napanatili niyang pribado ang kanyang mga laban. Noong 2010, sumubok siya sa larangan ng politika bilang kandidato sa pagkakonsehal sa Quezon City. Subalit, umatras siya sa halalan upang maiwasan ang conflict of interest kaugnay ng kanyang pagbida sa pelikulang Working Girls. Hindi rin naging hadlang ang edad sa pag-ibig.
Dahil noong 2022, ipinakilala ni Ricky sa publiko ang kanyang kasintahan, isang non-showbiz professional. Ayon sa kanya, sa kabila ng kanilang age gap, natagpuan niya ang panibagong sigla at inspirasyon. Mula 2024 ay unti-unti nang umatras si Ricky sa mga proyekto. Hindi man malinaw sa publiko ang dahilan, naging mas madalang ang kanyang mga palabas. Sa kabila nito, nakamit niya ang kanyang huling entablado sa dulang Silver Lining Redux, isang simbolikong pagtatanghal kung saan ipinakita niya ang kahalagahan ng sining hanggang sa huling hininga. Kahapon, May 1, 2025, sumakabilang buhay si Ricky sa kanyang tahanan, sa piling ng kanyang pamilya. Ayon sa mga ulat, matagal na niyang nilalabanan ng isang uri ng terminal illness, isang cancer, na pinili niyang panatilihing pribado. Ang pamana ni Ricky Davao ay hindi nasusukat lamang sa dami ng pelikulang kanyang ginawa kundi sa lalim ng kanyang pagganap at integridad sa likod ng kamera. Isa siyang huwaran ng profesionalismo, dedikasyon at kababaang loob. Sa kanyang pagpanaw, si Ricky Davao ay iniwang buhay sa ating alaala hindi lang bilang artista kundi bilang isang tunay na alagad ng sining. Ang kanyang katahimikan ay naging boses ng marami. Ang kanyang galaw ay naging salamin ng damdamin ng sambayanan at ang kanyang buhay ay naging paalala na ang sining kung hindi ginagawa ng may puso ay hindi kailanman mamamatay. Kung matatandaan sa isang panayam noong 2023, buwan ng Hunyo, inamin ni Jackie Lublanco na may panghihinayang siya sa kanilang paghihiwalay ni Ricky Davao. Ayon sa kanya, kung meron akong babaguhin, sana hindi kami naghiwalay ni Ricky. Kung mababago ko siya, only because I can see how affected my children were. Bagaman matagal na silang hiwalay, nananatili silang magkaibigan at magkasama sa pagpapalaki ng kanilang mga anak. Ang pagpanaw ni Ricky ay kasunod ng pagpanaw ng kanyang dating biyenan na si Pilita Corrales noong nakaraang buwan. Ang sunod-sunod na pagpanaw sa pamilya ay nagdulot ng matinding lungkot sa mga naiwang mahal sa buhay at mga tagahanga. Ang industriya ng pelikula at telebisyon ay nawala ng isang haligi, ngunit ang kanyang mga naiimbag ay mananatiling buhay sa alaala ng mga Pilipino. Sa ngayon, maraming tagahanga ni Ricky Davao ang naghihintay ng detalye hinggil sa burol at public viewing para sa huling pamamaalam sa kanilang idolo. Ang kanyang pamilya ay inaasahan na magbibigay ng update hinggil dito ngayong araw. Mula sa amin sa Showbiz Persona, kami nakikiramay sa mga naiwang mahal sa buhay ng yumaong aktor.